Sorry, it's DJ. Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, pag-usapan natin ang tungkol sa land title or transfer certificate of title. Mahalaga malaman natin guys, bago tayo bumili ng property, dapat mas secure natin na ito ay clean title. So, paano nga ba malaman nang bibili nating bahay at lupa ang titulo nito ay malinis, o sinasabing clean title? A clean title is free from all liens and encumbrances. So, what is lien and what is encumbrance? Lien is a monetary claim against property intended to ensure payments. Let's say for example, ako ang may-ari ng property at mag-apply ako ng loan sa bangko or any lending company. Ang ipipresent kong collateral is my land title para ma-prove ang aking loan amount, let's say 1 million, so kukunin ng bangko ang titulo o original title at i-annotate nila sa titulo na ito ay naka-mortgage sa kanila ng 1 million. An encumbrance refers to any claim against a property. It includes anything that affects or limits the ownership of property, such as mortgages, easements, restrictions, and etc. Encumbrances hindi lamang monetary claim but also an adverse claim, dahil sa mga restrictions ng property. There are common types of encumbrances. Deed restrictions. Ito'y paghigpit o limitasyon sa paggamit ng iyong property through a written legal document. Easement. Easement is defined as a privilege to pass over the land of another. It conveys the right to use part of the land for a specific purpose. So, binigyan ng karapatan na gumamit ng bahagi ng lupa ng ibang nagmamayari. Common example of easements are telephone, gas, power lines, sewage, and water pipes. Encroachment. Sa anumang kadahilanan ang ating sukat ng lupa ay pumasok o lumagpas sa borderline ng isang property. Ito tinatawag na trespass on another's land. So ito yung encroachment. And then mortgage. Mortgage, ito yung monetary claim on property na tinatawag na lien, because lien is also a type of encumbrances. Therefore, kapag may annotation or notice sa isang titulo na mayroong liens and encumbrances, hindi ito clean title, sapagkat ito ay sagabal o problema na nakasulat sa ating titulo, na hindi dapat ibenta ng may-ari, hindi dapat bilhin ng isang buyer. Halimbawa, gustong-gusto mo talaga yung property na yon dahil nakita mo na may posibilidad na pwede mo siyang gawing negosyo, kailangan
masettle muna o maklear muna o makancel muna ang mga annotation doon sa likod ng property. Makancel muna yung mga liens and encumbrances na yon. Kung sasabihin ng seller no na ongoing na yung cancellation, wag muna kayong maniwala hanggat hindi makita mismo na meron ng cancellation doon sa titulo. At ang pwede natin gawin ay kumuha no ng certified true copy no doon sa Registry of Deeds at humingi ng payo mismo doon. So sa mga examiner, sa mga officer no ng Registry of Deeds. O dili naman para sigurado kumonsulta no ng isang lawyer para dito. So yan lang muna guys for today's topic no. I hope no may natutunan kayo kahit paano tungkol dito sa clean title. Okay, thank you for watching guys. Until next episode, stay safe and God bless.